Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Ano pa ang basihan sa mga fees or charges sa mga services of Environmental Management Bureau? Halimbawa, mag-a-apply tayo ng discharge permit, mag-a-apply tayo ng permit to operate, o mag-register tayo as a hazardous waste generator, o mag-a-apply ka ng Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage. Ano ang pwede nating pagbasehan? So, nakikita natin on the screen ang DAO 2016-28. So, bago natin daanan to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe or follow sa ating channel, please subscribe and follow para sa mga future videos. So, ito ang ating legal basis. DENR Administrative Order Number 2016-28, entitled Providing for New Fees and Charges for Various Services of the Environmental Management Bureau. At ito ay ginagamit ng iba't ibang regional office ng EMB sa mga fees na ini-impose. So whatever services na ino-offer nila, na ina-avail naman nating mga pollution control officers, managing heads ng company. So for example, mag-a-apply tayo ng ECC. Base dito, meron tayong from 5,000 to 15,000 depende sa type of report na isinasubmit mo for ECC application. So halimbawa, IEE checklist, meron tayong 5,000 pesos. Pero kung programmatic EIS, meron tayong 15,000 pesos. At magre-reflect yan sa ating order of payment. May mga konting additional dyan dahil may iba pang mga fees. Like for example, yung research o documentary stamp. Pero hindi na masyado maglalayo dyan sa price na yan. So, halimbawa, 5,000 pesos for ECC application plus 70 pesos, kaya 5,070 pesos. Ganun din dito sa CNC application, meron tayong 1,210. Pero pag nag-apply ka ng CNC, sisingilin sa iyo halimbawa 1,240 pesos. May nadagdag pa na 30 pesos. So for example, for documentary stamp, research, kung ano man pong inad po doon. Pero ito yung fees and charges. So, tingnan mo na lang doon sa order of payment kung ano yung final fee or billing. At makikita mo naman yan sa order of payment at saka sa receipt kung ano yung distribution, bakit naging 1,240. So imagine 30 pesos lang yung nadagdag. So, hindi naman naglalalayo. So halimbawa magre-register tayo as a waste generator, very common. Ang babayaran natin ay 1,040 pesos. Pero dito sa listahan, 1,000. So merong 40 pesos, may mga naidadagdag siya na makikita nyo rin doon sa resibo kung ano yung naidagdag na yun. Pero pag dating sa registration, 1,000 pesos plus 40 pesos, 1,040 pesos. Then, kung tayo ay mag-apply ng permit to operate, hanapin natin dito sa 3.0 Philippine Clean Air Act. So, halimbawa, mag-apply tayo ng permit to operate. So, depende sa ating.
capacity. So ito, 6.1.2, permit to operate. Depende sa type of APSI at saka yung capacity. So, halimbawa ako ay dito tayo sa other sources of air pollution. So, meron tayo ditong 500 pesos. O meron tayong um, ilang air pollution source installation na ina-apply natin ng permit to operate, bibilangin din yon. So, halimbawa dito tayo sa other sources of air pollution which do not fall under any of the above schedule. Ano yon? Yung steam boiler, other fuel burning installation, electric furnaces, waste destruction facility, pollution control installation, process equipment, odorous raw material. O ito yung sinasabi niyang other sources. Halimbawa, generator set. So meron tayong 500 pesos. Pero, ilang taon ba ang ibibigay sa yung validity? So usually 5 taon. And ilan bang equipment ang ina-apply mo kasama sa application? So meron tayong 500 pesos. Then meron tayong discharge permit, meron tayong permit fee na nakadepende sa volume of water consumption. So kapag below 10 cubic meter per day, 2,000 pesos. Tapos meron siyang application fee na pwede nating tingnan 95 pesos. Hindi na lang napansin natin doon. Okay? So pag a-apply tayo ng discharge permit as shown here, check natin yung volume of water consumption. So kapag 10 cubic meter pababa, 2,000. So habang lumalaki, let's say 10 to 100 cubic meter, yan, tumataas na to 6. And then kapag greater than 150 cubic meter per day, o yan, meron tayong 3,300. Now, meron pa tayong mga ibang application, halimbawa, Certificate of Conformity, Certification of Emission Test Equipment. Ito naman yung third-party source emission testing. Yan, meron pang mga fees na binigay dito. So again, kung may pagbabasehan tayo kung magkano ang babayaran, pwede nating tingnan itong DENR Administrative Order number 2016-28 providing for new fees and charges for various services of the Environmental Management Bureau. Maganda rin na nababasa din natin to, lalong-lalo kung nag-a-apply pa lang tayo ng mga permits. And then, meron na tayong ready na pambayad sa ating application. Or pwede naman, antayin mo yung issuance ng order of payment para saktong-sakto kung magkano talaga ang sisingilin sa atin. Kasi minsan may mga fine and penalty din. Minsan meron tayong mga fine or penalty kasama doon sa permit fees. So I hope you have learned something today and check nyo na lang ito sa ating favorite internet browser, itong DOUT 2016-28. I-download natin para makita natin kung anong fee ang hahanapin natin dito. Thank you very much for time listening and God bless us all. Sundin ang batas, unawain ang lahat.